Hello, magandang umaga, magandang gabi sa Pilipinas. Naimbag nga rabitay amin, kadagiti padak nga Ilocano dita. Alright, so pag-usapan natin ang tungkol sa balita na hahabulin or hinahabol na ng NBI ang mga DDS vloggers na nagpapakalat ng fake news tungkol kay Presidente Bongbong Marcos sa kanyang kalusugan. Yun nga, naririnig natin, nakikita natin sa social media, sinasabing naghihingalo na, malapit ng mamaalam, malapit ng matigok, etc. etc. Alam nyo, mga kababayan, sa mga DDS, ito ay hindi tama. Hindi tama na gumawa ka ng kwento. Lalo pa yan, presidente, hindi nyo ginalang. Nagpakalat kayo ng mga maling kwento, gawa-gawang kwento, imbento. Yan. Kaya deserve nyo na habulin ng NBI. Marami po sa kanila. Kung ano yung ikinumpas ng kanilang leader, yun po ang sinasabi ng mga vloggers nila. Yan. Siguro po may instruction. May instruction na ito ang palabasin natin. Ito ang sabihin natin sa SOCMED. Yan. Kaya ngayon, abay, delikado kayo mga DDS vloggers sapagkat hahabulin kayo ng kalawit ng batas. Litin ko na naman. Dahil lagi ang kanilang depensa ay political persecution, kami ginigipit. No. Hindi yan totoo. Dapat lang na makasuhan kayo. Dapat lang na may demanda kayo sapagkat meron kayong nagawang kasalanan, gumagawa kayo ng masama, nang hindi mabuti sa kapwa. Lalo pa yan, presidente. Nakaupong presidente, binabastos nyo at ginagawa nyo ng kwento sa marami na mamamatay na, naghihingalo na. Ayan. Kaya hindi yan political persecution. Hindi yan panggigipit ng gobyerno. Meron kayong kasalanan na dapat nyong harapin. Ang tanong, sa palagay nyo, tutulungan ba kayo ng Duterte? Siguro, mangilan-ngilan lang, tutulungan nila. Pero the rest, wala, hindi kayo tutulungan. Saan kayo kukuha ng pambayad nyo ng abogado? Kaya iyak ka mga DDS vloggers. Alam naman natin na hindi lang mga DDS vloggers, pati yung kanilang mga higher ups, sila Roque, nako, darating yung panahon. Paisa-isa yung mga yan. Di po natin alam kung makukulong. Basta sigurado na sila'y makakalawit. There's an end sa mga kalukuhan na yan. At kung nanalo si Leni Robredo or kung sino pa man dyan, sigurado pagpapatuloy yan. Yung paghahabol na yan, hindi sila malilibre. Yun nga lang ang kanilang pag-asa ay manalo si Inday. Inday sa balitaw. Yun ang kanilang inaasahan para sila ay malibre at makalusot. Pero I don't think so. That will never happen. It won't happen. Nakita ko sa bolang kristal. Alam ko na either si Leni or si Risa ang mananalo, ang magiging presidente sa 2028. Kaya wala kayong kapag-asa na makalusot dyan. Hahabulin kayo sa inyong mga kasalanan, mga kaso. Sobra po ng mga DDS na to. Panahon pa ni Pinoy, sobrang kanilang pangbabastos sa Pangulong Pinoy noon. Tapos isinunod nila si Leni Robredo. Kababastos na mga klase ng tao.
Yung iba dyan na sa kanilang mga profile nakalagay pa na servant of God. Pero wala. Double standard po mga tao na to. Ang babastos nila magsalita. Pag nag-comment ka, sinabi mo yung fact, sasabihin sa'yo, bangag, baliw. Yan ang mga pinagsasabi nila. Yan. Ipinagtatanggol nila ang Duterte. Okay sana kung matino ang Duterte na kanilang pinagtatanggol. Pero ang problema, wala rin, ganyan din yung mga Duterte. Lalo na yung tatakbong pangulo na nagdeklara. Ganyan. Okay sana kung mabuting tao, makabayan talaga, pero wala. Once again, sa mga DDS dyan, good luck. At humarap kayo, wag niyong gayahin si Bato na nagtatago pa rin hanggang ngayon at sila Roque, etc. etc. Tayo masaya, maganda naman at sana maging seryoso ang pamahalaan dito. Dahil sobra na hindi dapat pinapayagan na yung mga ganitong kalukuhan, gagawang ka ng kwento, sisiraan ka talaga. Kaya mabuti naman sa inyo. Dapat masampulan yung mga banat bay na yan, yung mga boss dada, at lahat-lahat na ng mga vloggers, pati yung Buris ba? Buris o Bugris? Dapat masampulan para mawala ang mga fake news peddlers na yan. Alright, mga kababayan, ito lang po muna. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe to my channel. Baka naman. Thank you.